born. Tell them of Jesus the mighty to save. Rescue the perishing, care for the dying. Jesus is merciful, Jesus will save. Though they are sliding him, still he is waiting, waiting the penitent child to receive. Plead with them earnestly, plead with them gently. He will forgive if they only believe. Rescue the perishing, care for the dying. Jesus is merciful, Jesus will save. Down in the human heart, crushed by the tempter, feelings lie buried that grace can restore. Touched by a loving heart, wakened by kindness, chords that were broken will vibrate once more. Rescue the perishing, care for the dying. Jesus is merciful, Jesus will save. Rescue the perishing, duty demands it. Strength for thy labor the Lord will provide. Back to the narrow way, patiently win them. Tell the poor wanderer a Savior has died. Rescue the perishing, care for the dying. Jesus is merciful, Jesus will save. Rescue the perishing, care for the dying. Jesus is merciful, Jesus will save. Jesus, keep me near the cross, there a precious fountain, free to all a healing stream. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Welcome po sa ating C4 Hope Meeting Virtual. Palagi pong kagalakan na kayo ay makasama namin. Ako po si Ate Cheryl, ang inyong lingkod ngayong gabi. Halina po at sabay-sabay nating tunghayan isang oras na may awit patotoo at mensahe ang hatid ng ating gawain. Purihin po ang Panginoon sa ating mga kapatid na walang sawang nagsasend ng link para ibahagi sa inyong mga mahal sa buhay, sa inyong bago nakikilala, katrabaho, at sa inyong mga classmates. Kaya kung kayo po ay bisita tonight, kung kayo po ay mapapagpala sa inyong mapapakinggan, makiisa rin po kayo sa pag-send ng ating link upang mas marami pang makapakinig ng mabuting balita na hatid ng ating gawain. Maaari niyo pong mabalikan ang ating mga nagdaang gawain. Meron po tayong C4 FB group. Ang pangalan po niya ay C4 Hope Meetings Group. Ayan, may Facebook group po tayo. Kung kayo po ay nagnanais sa magkomento at mag-message, malaya po kayong mag-message sa ating group. Kung kayo po ay nagnanais na maisama sa panalangin, maaari din po na kayo ay isama namin sa aming mga pananalangin. Hanapin niyo lamang po yung C4 Hope Meetings Group. Kung kayo po mamaya ay hindi nagmamadali, maaari din po kayong mag-join sa ating ginagawang breakout sessions. Pindutin nyo lang po yung join doon sa link na makikita nyo, yung join, para po sa sharing time. Meron po tayong mga inihahandang breakout rooms para sa ating mga kapatid. Kaya kung kayo po ay willing, maganda po na kayo po ay makibahagi. Palagi po tayo nagsisimula sa pagbasa ng kanyang mga salita. Sabi po sa aklat ng Hebreo, Kabanatang 6, mga talatang 18 hanggang 19, hindi nagbabago at hindi man lang nagsisinungaling ang Diyos. Kaya tayong nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. Ang pag-asang ito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita. Ngayon naman, hinihilingan ko po ang ating Missions Department Head, Kuya Joel Millares, para po sa kanyang pangbungad na pagbati. Hello, magandang gabi po mga kapatid. Kay Kristo, isang kagalakan po ang makasama muli kayo sa pag-aaral na ito
Dalangin po natin yung ating matutunan ay ilapat po natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Na-acknowledge din po natin yung ating mga kapatid na nagkaroon ng bahagi sa gabing ito mula sa ating tech team, sa ating tagapanguna, sa ating mga partner churches mula sa Ambulong at sa ACC. Muli po, magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat, Brother Joel, sa inyong pagbati. Sa pagkakataong ito, nais ko pong ibahagi. Ano nga po ba yung Hope Meeting? Bakit po tayo nagkakaroon ng ganitong gawain? HOPE po stands for Household Opportunities, Presentation, and Experience. At ang Safer Hope Meeting po ay una, naglalayon na maibalita ang makapangyarihang pagkilos at mensahe ng Panginoon sa komunidad. Ikalawa, maibahagi ang galak na nadarama dahil lamang po sa biyaya ng ating Panginoon. At ikatlo, layunin po nito na mahamon ng bawat isa na tumugon sa Panginoon at makibahagi sa buhay na may pagpapahalaga sa Kanya at sa Kanyang kalooban. Kaya wala po kaming ibang dalangin, kundi ang bawat isa na naririto ay tunay na mahamon. Tayo po ay magpapatuloy sa pamamagitan ng pag-awit. Kung alam niyo po, sabay-sabay po nating awitin, kaya't ako'y susunod sa iyo. Panginoon, minamahal kita, paglilingkuran ka habang nabubuhay. Tumasama ng mga pagsubok, alam kong sa akin ika'y susubaybay. Kaya't ako'y susunod sa'yo upang ipahayag ang iyong salita. Buhay ko man aking iaalay bilang ganti sa'yo, Panginoong Hesus. Ang sala ko'y iyong pinatawan at iyong pinagaling aking karamdaman. Binago mong lahat ng buhay ko, kaya't gamitin mo sa iyong gawain. Kaya't ako'y susunod sa'yo upang ipahayag ang iyong salita. Buhay ko man aking iaalay bilang ganti sa'yo, Panginoong Hesus. Kaya't ako'y susunod sa'yo upang ipahayag ang iyong salita. Buhay ko man aking iaalay bilang ganti sa'yo, Panginoong Hesus. Bilang ganti sa'yo, Panginoong Hesus. Bilang ganti sa'yo, Panginoong Hesus. Amen. Salamat sa napakagandang mensahe ng awit. Marapat lamang ang ating tunay na pagsunod sa ating Panginoong Hesus.
Ngayon naman, tayo po ay makakapakinig ng patotoo. Pakinggan natin ng patotoo ng isang kapatid kung paano niya naranasan ang pag-ibig at kabutihan ng ating Panginoon sa kanyang buhay. Grace Resilio, at susundan po ng handog na awit ni Sis Diane Rosano. Magandang gabi po sa bawat isa. Una po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon sa kanyang walang sawang pag-iingat at paggabay sa akin at sa aming buong pamilya. Sa kabila po ng mga pagsubok sa trabaho, sa pinansyal na pangangailangan at sa kalusugan, ay patuloy po namin nararanasan ang kanyang biyaya at katapatan. Tunay nga po, hindi niya kami pinapabayaan. Isa po sa aking pinakamalaking pasasalamat ay ang aking tagumpay sa Master Plumber Licensure Exam. Alam po ng Panginoon ang hirap, pagod at sakripisyo ang aming dinaanan. Ilang buwan po namin ito pinanalangin. Sa gitna po ng hirap na pagmamamig sa oras habang sabay ang dalawang trabaho, araw at gabi, ay hindi po naging madali ang lahat. Ngunit sa kabila ng lahat, binigyan pa rin niya po ako ng lakas, karunungan at tiyaga. Tumaan din po kami sa mga pangamba, lalo na sa pinansyal. Ngunit kahanga-hanga ang pagkilos ng Diyos. Nagpadala siya ng mga taong naging tuluyan ng tulong, lalo na sa aking review center. Sa loob ng isang buwan na akong trabaho, hindi niya kami pinabayaan. Patuloy niya kami tinususan ng pinalakas. Sa pamamagitan po ng maliliit na projects, ay nagkaroon po ako ng sapat na panustos hanggang sa araw na aking pagsusunod. Noong araw po na exam, bago po ako magsagot at bago magpasa, ako po ay nananalangin. Inaamin ko po na hindi ako maganda at makahinari po ako sa math. Nariyan po ang takot at kaba. Sa isip ko po ay parang kulang ang paghahanda, lalo na 3 linggo lamang ang aming pag-review. Ngunit sa huli, sinubo ko po lahat sa mga. At kakaiba po ang aking naramdaman pagkatapos ng exam. Nakaramdam po ako ng kapayapaan sa aking puso at isipan. Hindi po ako nag-aalala kung ano magiging resulta at hinayaan ko lang po ang Diyos ang pumilos. At nung lumabas po ang resulta, napakalaking pasasalamat po namin dahil ako po ay nakapasa. Tunay pong kamangha-mangha ang ginawa ng Diyos sa math na aking kahinaan. Eksaktong 50 points po ang nakuha ko. Sakto lamang sa passing grade. Doon ko po lalong napatunayan ang nagtaas at nagbigay ng tagumpay ay ang Panginoon lamang. May mga kasamahan po akong kinulang lamang sa puntos, kaya doon ko po nakita na ang lahat ng ito ay biyaya lamang ng Diyos. Hindi pa man po ako tapos sa aking laban, may panibago po akong kakaharapin na ang Architect Licensure Exam. Ngunit patuloy po ako nagtitiwala sa Panginoon. Dalangin ko po na kung ito ay kanyang kalooban, pagkaloob niyo po sana ito sa tamang panahon. Patuloy ko pong sinusurrender lahat ng plano ko po sa kanya sapagkat alam ko po siya ang may hawak ng aking kinabukasan. Kaya naman po, bilang paalala po sa Kawikaan 16:3, ipagkatiwala lamang po natin lahat ng ating mga ginagawa sa Panginoon at magtatagumpay po tayo sa ating mga plano. Sa Diyos po ang lahat ng papuri at pasasalamat. In God's word, there's a place that I was made to feel. I find amazing grace when I'm found within His will, and He's reserved a sacred place where we can spend the day, and He's waiting there for me.
was filled, and He invites me to a place where we can spend the day, and He's waiting there for me, inviting me to stay. And every day I'm amazed that God would spend the day with me. I'm overwhelmed by His grace, that He would feel such love for me to believe I'm worth saving, and my heart is craving to know Him in His righteousness and understand His ways. Every day, in every way, I'm amazed. I'm overwhelmed that He would feel such love for me to Him. I'm worth saving, and my heart is craving to know Him in His righteousness and understand His ways. Every day, in every way, I'm amazed. Every day, in every way, I'm amazed. Amen. Maraming salamat sa buhay ng ating mga kapatid. Kay Grace, sa iyong buhay at patotoo sa gabing ito, tunay na nakakahamon. At maging sa amin, kami ay nagagalak sa pangyayari sa iyong buhay at maging sa magandang mensahe ng awit at sa magandang pagkakaawit na inihandog ni Sis Dayan. Ngayon naman po, ihanda natin ang ating sarili, ang ating puso at isipan para po sa mensahe ngayong gabi. Ihahandog ng inyong lingkod, Pastor Marlon Medrano. No audio po, Pastor. Ayan, ipagpaumanhin po natin, mukhang nagkakaroon ng ng error kay Pastor Marlon. Hintayin po natin, lumabas yata ng meet. Inaayos lang po niya. Pastor Rex, nagre-raisan po kayo. Ipagpaumanhin po, wait po natin. Okay, sige po, habang iniintay nating makabalik si Pastor Marlon sa
online, ano po, is nating ihayag ang ilan pong mga ating aabangan na mangyayari na pag-aaral at kapahayagan ng salita ng Diyos. Pagkatapos ako po ay mangunguna sa pananalangin. Sa darating pong Sabado, ang Teo Talk, ika-32 na Teo Talk, sponsored ng ating pong mga kapatid sa association ng mga Reform Brothers dito po sa lugar ng Batangas at Laguna, Quezon ay magsasagawa po at ang atin pong muling kapatiran sa C4 ang magiging host. Ito po ay magpapasimula 8:30 sa darating na Saturday. At hinihiling po natin na kung kayo po ay merong pagkakataon, ito po ay half day hanggang alas 12. Libre po ito. Nais nating anyayahan ang bawat isa. Ganon din po naman, sa susunod po na Saturday, meron pong isasagawa ang ating mga kapatid sa Christ to the World Christian Church International, located sa Makati City. At ito po ay isang leadership conference. Pinapangunahan po ang lokal na iglesia na ito ni Pastor Mark, isa po sa mga graduate ng atin pong USB CCI. At ito po ay sa darating na Saturday mula po alas 8 hanggang alas 3 ng hapon. Tayo po ay dumako sa panalangin at isama po natin sa panalangin ang mga gawain po na ito. Ganon din ang atin pong ilang pong mga concerns patungkol sa mga kapatid natin na mayroon pong karamdaman. Tayo po ay manalangin. Aming Amang Diyos, kami nagpapasalamat po sa inyo ngayong gabi. Bagamat kami po ay magkakalayo, magkakasama kami virtually upang magsagawa ng pakikinig sa kapahayagan ng inyong mga salita na nagbibigay po sa amin ng tunay na pag-asa. Pag-asa na nagmumula tanging sa iyo lamang, pag-asang mapanghahawakan at lubos. Salamat po sa aming mga kapatid na kasama sa pagtitipon na ito ngayong gabi. Sa amin pong pagpapatuloy, nais din naming magsama-sama na dumulog sa inyo pong banal na paanan. Nais naming ilapit, Panginoon, ang isasagawa po na Teo Talk sa darating na Sabado. At ito po, Panginoon, ay sa pangunguna ng amin pong mga kapatid sa association ng mga Reform Baptist, at dumadalangin po kami ng isang pagkakataon upang makapag-aral at matuto, Panginoon, maluwalhati ang iyong pangalan sa pamamagitan ng kapahayagan ng iyo pong katotohanan, Panginoon. At dumadalangin po kami ng panibagong hamon, panibagong inspirasyon para sa bawat isa. Idinadalangin po namin ang aming mga kamanggagawa na mangunguna sa pangangaral po na ito. Ganoon din po sa susunod na Sabado, ang aming mga kapatid sa Christ to the World Christian Church sa pamumuno ng amin pong kamanggagawa, Pastor Mark Gregorio, idinadalangin din po namin ang leadership conference na mayroon pong pagbibigay diin sa otoridad na mayroon ang amin pong Panginoong Hesukristo, aming nag-iisang tagapagligtas. Hiling din namin ang karunungan para sa paghahanda ng mga magiging mensahero at ang mga naanyayahan upang dumalo at ang inyong probisyon para po sa conference na ito. Panginoon, ngayon din pong gabi kami ay patuloy na dumudulog sa iyo, nagpapasalamat sa inyo pong kabutihan. Amin pong idinadalangin ang amin pong kamanggagawa at kapatid at kamag-aral sa USB-CCI, si Brother Lennon. Salamat, Panginoon, na kayo po ang nagpapagaling sa kanya at ngayon nga po ay mula sa pagkaka-aksidente at sa ilalim sa operasyon, siya po ngayon ay nakakalakad na. Purihin ang iyong pangalan. At isang kagalakan na malaman namin na sa darating na Sabado sa Teo Talk, siya po ay aming makakasama.
Dalangin namin ang lubos na kagalingan, pagbuti ng kanya pong kalalagayan. Gamitin po ninyo ang kanyang buhay at patotoo para sa kaluwalhatian ng inyo pong pangalan. Ngayong gabi, dumadalangin po kami kayo na aming nag-iisang pag-asa. Panginoon, habang pinag-aaralan namin ang pag-asang kayo lamang ang nakapagbibigay, meron ding mga hamon kami at ang aming mga kapatid na kinakaharap. At sa aming pong paglapit, magkakasama kaming dumudulog para sa aming kapatid na Rosemary Kamaing, na dumaranas po, Panginoon, patuloy ng health issues, na siya po, Panginoon, na merong cancer. Marami ang hamon na kanyang kinaharap, ang pagpanaw ng kanyang asawa, ang mga pangangailangan sa bawat araw, at ang hamon po, Panginoon, ngayon na muli ay meron pong mga pangangailangan ng kanya pong katawan na sumailalim sa chemotherapy. Meron siyang pains na nararamdaman bawat araw at mga sugat, Panginoon, na dumudugo. Aming Panginoon, alam po ninyo yung pag-aalala sa isip at puso na meron kami. Panginoon, salamat na unawaan nyo ang aming kahinaan, na unawaan nyo ang aming mga kalungkutan. Pero Panginoon, salamat sapagkat kayo makapagpo-provide ng tunay na pag-asa. Kaya Panginoon, idinudulog namin magkakasama bilang magkakapatid ang aming pong kapatid na Beros. Ganun din po yung iba pa naming mga kapatid na mayroong kinakaharap na mga health issues, mga suliranin sa kanilang pisikal na katawan, maging sa kanila po, Panginoong, mga kaluluwa, espiritu, mga suliranin sa tahanan, pagkaalipin sa kasalanan. Panginoon, idinudulog po namin ang bawat isa. Kayo na aming amang Diyos na mabuti, kayo na aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang tanging makatutulong po sa amin at makapagbabago sa amin pong mga kalalagayan. Maraming salamat po sa iyong biyaya. At ngayong gabi, Panginoon, patuloy na bigyang hamon po ninyo ang bawat isa sa amin sa pamamagitan ng katotohanan ng inyong pong banal na salita. Maraming salamat maging sa inyong lingkod na gagamitin ngayong gabi ang amin pong Pastor Marlon. Pagpalain po ninyo siya at pagpalain niyo ang bawat isa sa amin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Hello, magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Sa gabi ito po, sa ating pong pagpapasimula, atin pong tunghayan ang salita ng Diyos na atin pong makikita dito po sa aklat ng Unang Juan, Kabanatang 1, talatang 1-4. At akin pong babasahin, ganito po ang sinasabi, ang salitang nagbibigay buhay. Sumusulat kami sa inyo tungkol sa Kanya na sa simula pa'y siya na, ang salitang nagbibigay buhay. Siya ay aming narinig at nakita, napagmasdan at nahawakan. Nahayag ang buhay na ito, nakita namin siya, at pinatotohanan namin at ipinapangaral sa inyo ang buhay na walang hanggan na nasa Ama at nahayag sa amin. Ipinapahayag nga namin sa inyo ang aming nakita at narinig upang makasama namin kayo sa aming pakikiisa sa Ama at sa Kanyang anak na si Jesucristo. Sinusulat namin ito upang malubos ang ating kagalakan. Pinagpala ang pagkabasa ng Kanyang salita, iyo po ay sandaling manalangin. Amin pong kinikilala aming Diyos na kayo ay soberano, Diyos na hindi nagkakamali, Diyos na mabuti, tapat, Diyos na siyang may akda ng lahat ng bagay. At sa gabing ito ng aming pong sama-samang pagtunghay at pakikinig ng inyo pong mga salita. Hayaan mo na kumilo sa aming pong mga buhay ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang sulat na ito po ay sulat ni Apostol Juan, isa sa mga alagad ng Panginoong Hesukristo na nagpapatotoo tungkol sa Panginoong Hesukristo. At
sa pagkakataong ito, atin pong titingnan yung pong katotohanan ng kanya pong sulat at isang panawagan sa mga mananampalataya. Atin pong makikita na yung pong thesis ng ating pag-aaral ngayong gabi ay makikita po natin yung ang patotoo ni Juan tungkol sa Panginoong Jesucristo ay dapat tanggapin at paniwalaan. At kung titingnan po natin ang atin pong tatlong katotohanan na atin pong titingnan dito sa atin pong binasa ay yun pong katotohanan na ang Panginoong Jesucristo sa patotoo ni Apostol Juan ay si Jesus ang siyang pinagmumulan ng buhay. Makikita po natin yan doon po sa kanyang sulat dito po sa verse 1. Sabi niya, sumusulat kami sa inyo tungkol sa kanya na sa simula pa siya na ang salitang nagbibigay buhay. Siya ay aming narinig at nakita, napagmasdan at nahawakan. So maliwanag po sa Apostol Juan o sa disipulong ito ng Panginoon na ang Panginoong Jesucristo ay yan po. Tingnan po natin yung unang katotohanan na nais ko pong ating bigyang diin. Diyan po sa katotohanan yan. So sabi po dyan, si Kristo ang salita na nagbibigay buhay. So maliwanag po dyan sa verse 1 sabi niya, sumusulat kami sa inyo tungkol sa kanya na sa simula pa siya na ang salitang nagbibigay buhay. Siya ay aming narinig, nakita, napagmasdan at nahawakan. Kapag tinignan po natin yung sulat ni Apostol Juan doon po sa Gospel, yung pong pasimula nung pong John chapter 1, ang mababasa din po natin doon na sa pasimula pa ay naroon na ang salita, sabi ni John. At pag tinignan po natin yung verse 14, nagkatawang tao ang salita. At ito po ay pinatutunayan ng Apostol Juan. So napakahalaga po noong testimony ito ni Apostol Juan. Next, makikita po natin yung pangalawang katotohanan sa kanyang patotoo na si Jesucristo ang buhay na walang hanggan. Verse 2, nahayag ang buhay na ito, nakita namin siya, at pinatotohanan namin at ipinapangaral namin sa inyo ang buhay na walang hanggan na nasa Ama at nahayag sa amin. Pag po binasa natin yung sulat ni Apostol Juan, doon po sa Gospel, malimit sinasabi ng Panginoong Jesucristo sa kanya pong mga alagad sa kanyang pangangaral. Sabi ng Panginoong Jesucristo doon sa John chapter 11 nung kausap niya si Marta, sabi niya, ako ang buhay na walang hanggan, ang nananalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. Sinabi din ng Panginoong Jesucristo yung katotohanan na siya ang daan ng katotohanan at ang buhay, walang makapupunta sa Ama maliban sa pamamagitan ko. Sa John chapter 6 verse 47, sabi niya, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Maliwanag ito sa patotoo ni Apostol Juan. At ito po'y kanyang pinatotohanan. Sapagkat sabi niya, nahayag ang buhay na ito. Nakita namin, narinig namin ang kanyang patotoo. Narinig namin ang mga pangaral ng Panginoong Jesucristo. Sinabi mismo ng Panginoong Jesucristo na siya ang buhay na walang hanggan. Siya ang pinagmumulan ng katotohanan. Siya ang buhay. Siya ang salita na nagkatawang tao. So yun po yung pangalawang katotohanan. Si Kristo ang buhay na walang hanggan. Pangatlo, dito po sa patotoo ni Apostol Juan, tingnan po natin yung sinasabi niya dito po sa verse 3. Sabi po,
ipinangaral namin sa inyo ang aming nakita at narinig upang makasama namin kayo sa aming pakikiisa sa Ama at sa Kanyang anak na si Yesu Kristo. So dito binigyan diin ng Apostol Juan, yun pong si Kristo ang anak ng Diyos. Ano ho? Ito po yung pagpapatunay na mayroong Diyos Ama, ano ho, at mayroong Diyos Anak, ano ho, yung pong pagpapatunay doon sa ikalawang persona na ang Panginoong Jesucristo ay ang ikalawang persona, Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ito po ay binigyan diin ni Apostol Juan sa kanya pong mga sulat. Dinidiin niya na ang Panginoong Jesucristo ang ikalawang persona ng Trinidad. So ito po yung tatlong katotohanan na atin pong makikita dito sa sulat ni Apostol Juan. At pag nakita po natin yung verse 4, napakaganda po nung sinabi ni Apostol Juan, isinusulat namin ito upang malubos ang ating kagalangan. So yung tatlong katotohanan po yan ay meron pong tawag dito, meron po yung hamon sa bawat isa sa atin kung paano natin yan isasabuhay. Tingnan po natin yung atin pong susunod na slide at tingnan po natin paano ba natin maisasabuhay ang katotohanan ito. Ano? So sabi po dyan, ang mga katotohanan ito ang kahalagahan ng patutuong ito ni Juan sa bawat isa sa atin. So sabi po dito, upang makasama tayo sa pakikiisa sa Ama, sa Kanyang anak na si Jesucristo. Next po, tingnan po natin yung susunod na kahalagahan ng patutuo sa ni Juan na ito. Yung next slide. Sabi po dyan, upang malubos ang ating kagalakan. So tandaan po natin, kapag binigyan tayo ng Diyos ng panibagong pasimula, masusumpungan natin ang isang kagalakang walang katapusan. Ang kagalakan ay dulot ng paghahari ni Kristo sa atin pong mga Kristiyano. So napakaganda po noong katotohanan ito na ang diin ni Apostol Pablo sa kanyang mga sinusulatan dito sa unang Juan, yung pagtitiyak na yun pong katotohanan ng kanyang patutuo patungkol sa Panginoong Jesucristo na ang salita na nagbibigay buhay, ang Panginoong Jesucristo ang buhay na walang hanggan, ang Panginoong Jesucristo ang anak ng Diyos, ang ikalawang persona sa Trinidad, ay magbibigay ng lubusang kagalakan sa bawat mananampalataya at mananalig sa katotohanan ito. Ano po yung next na slide? Tingnan po natin yung pangalawa. Ano ang dapat maging tugon natin sa patutuong ito ni Juan? Meron po tayong dapat maging tugon doon po sa katotohanan iyon. Ang unang tugon, patuloy na magnais na makilala ang Panginoong Hesus sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Napakahalaga po sa atin pong mga mananampalataya ang salita ng Diyos. Yung pong atin pong paglalim at paglago sa katotohanan ay sa pamamagitan ng pag-aaral, patuloy na pagsasaliksik ng katotohanan ng salita ng Diyos. Makikilala natin ang lubusan ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga sulat ng kanyang mga alagad. Ang gospel, ang sulat ng Apostol Pablo ay nagpapatunay na kung sino ang Panginoong Jesucristo. Yung patutuo ng mga disipulo, yung patutuo ng mga alagad. Pangalawa, patuloy na maging tapat sa pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. So yung katotohanan iyon at yung patutuong iyon ni Apostol Juan ay magbibigay hamon sa atin na maging tapat tayo sa pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Ang hamon sa atin ay masumpungan tayong nagtatapat sa pananampalatayang atin pong tinanggap
mula sa Panginoong Jesucristo. At yung pananampalatayang meron tayo, isa pa sa mga idinidiin ng salita ng Diyos na ang pananampalatayang meron tayo ay mula rin sa Panginoong Jesucristo. Yung pinasimulang pananampalataya sa atin ng Panginoong Jesucristo ay lulubusin ng Panginoong Jesucristo. At yung pangatlo, yung pong patuloy na sumunod sa Panginoong Jesucristo. So napakahalaga po yung mga alagad nung sila po ay magpatotoo tungkol sa Panginoong Jesucristo, nandun po yung kanilang pagpapatuloy sa pagsunod. Bagamat na ang Panginoong Jesucristo ay nung bumalik na sa langit, ang mga alagad na ito ay tunay na nagtalaga ng kanilang buhay kumpin yung dakilang atas ng Panginoong Jesucristo na humayo at gawing alagad ang lahat ng bansa. So naroon po yung kanilang pagnanais na maging tapat sa pagsunod sa katotohanan ng salita ng Panginoon. Iyan po yung mga katotohanan. So yan po ang hamon sa bawat isa atin. Nawa ay magbigay ito ng lubos na paalaala sa bawat isa sa atin na magpatuloy sa pananampalatayang ating pong nasumpungan. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay sandaling manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa katotohanan ng iyo pong mga salita. Tunay o Diyos na ang patutuong ito ni Apostol Juan ay nagpapaalala sa amin na kami, Panginoon, ay may tunay na kagalakan sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. At bilang tugon sa mga katotohanan ito, tulungan niyo kami, Panginoon, na maglaan ng aming oras sa patuloy na pagsasaliksik, pag-aaral ng iyong mga salita, at patuloy din masumpungan na kami ay namumuhay ng may katapatan at may pagnanais ng iyong pong mga salita ay amin pong masunod at maisabuhay. Sa iyo po ang lahat ng papuri, ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ayan, ipagpaumanhin niyo po aming mga kapatid
At talaga pong napakahina ng network connection doon kay Ashley, kaya hindi po natin magawang ma-play yung ating response song. Ipagpaumanhin po ninyo yung ating mga technicalities, ang ating mga errors tonight. Ayan, gawa po ng ating internet connection. Sige po, hindi na lang po natin i-share screen yung ating response songs. Talaga pong paikot-ikot, hindi po natin ma-play. Tayo po ay nagpapasalamat sa kapayagan ng kanyang mga salita. Salamat po, Pastor Marlon. Wala po kami ibang dalangin, kundi ang bawat isa na naririto ay tunay na napagpala at masumpungan din naman na may katapatan na ang mabuting balita ay pinapahayag din naman sa iba. Kung kayo po ay nagdanais na magpasalamat sa gawaing ito, ngayong gabi malaya po kayong mag-raise hand, mag-unmute o kaya ay mag-message sa ating chat box. Salamat po sa ating mga kapatid na nanonood sa ating Facebook Live. Salamat sa ating mga kapatid na naririto sa ating Google Meet, maging sa ating mga kapatid na nagkaroon ng bahagi at nagpagal sa ating gawain. Maraming salamat kila Brother Joel sa ating C4M3, kay Sis Dayan at kay Grace sa ating mga pastor, Pastor Marlon. Go ahead po. Meron po bang nagnanais magpasalamat? Kung wala na po, tayo po ay mag-open cam para po sa ating picture taking. Muli, ipagpaumanhin niyo po ang ating mga naging error tonight. Hi, Raya! Yan, wait po natin ang iba na mag-open cam. Kung kayo po ay may time pa, magkaroon po tayo ng time para mag-join sa ating breakout sessions. Okay, bibilang po ako ng 3. Naka-open cam na. 1, 2, 3. Maraming salamat po sa bawat isa at see you po sa ating breakout. Salamat po. Magandang gabi. Salamat po sa bawat isa.